Dahil tapos na ang preseason, meron ng mga teams na naglilinis ng kanilang mga roster. Ang Celtics at Mavericks, set up na ang lineup nila. Sila din yung nagtapat nung nakaraan sa NBA Finals. So disclaimer, pwede pa kasi magbago talaga yung lineup dahil may deadline pa. Ang Celtics, ang una nila makakatapat sa opening day ay Knicks. Ring ceremony para din sa Boston. Parang nag-leak na rin ngayon yung championship ring nila. Mawawala sa Celtics si Porzingis until December. Nasa at least 19 games yun na wala si Porzingis sa Boston. So maaga pa lang kailangan na ng Boston ng replacement. Ang nilagay kasi doon either si Xavier Tillman or si Luke Kornet. Si Al Horford mostly second unit na. Wala namang halos nagbago sa second unit ng Celtics. Sa starting unit, andun pa rin naman si Tatum, Brown, Derek White at Holiday. Sila pa rin naman ang best contender sa NBA ngayon. Bukod kay Porzingis, wala naman ako nakitang merong pang injury sa lineup ng Boston. So full force pa rin sila papasok ng season. Sa Knicks naman, merong injury ang sentro nilang si Mitchell Robinson. Nasa trade rumors din. Hindi pa final ang roster nila dahil si Landry Shamet delikadong hindi ma-retain dahil nagkaroon ng injury. Dislocated yung balikat. Kung kailan pa magsisimula ang regular season, dun pa siya nagka-injury. Kaya ang malas din. Kailangan pang mag-decide ng Knicks kung i-retain siya or hindi. Non-guaranteed ang kontrata pa niya dahil meron ding mga injury sa Knicks at limited option pa sila sa center position. Si Towns na hindi pa ulit nakakalaro ng nasa 35 minutes pataas since 2019, malamang maglaro siya ng 40 minutes ngayon. Nasa starting lineup ng Knicks last year ay nasa 33 to 35 minutes, hindi pa kasama dyan yung playoffs. Si OG Anunoby, nung nasa Raptors pa siya, hindi pa siya natitrade papuntang Knicks. Bibihira siya nung maglaro ng nasa 40 minutes. Kung merong overtime, dun lang siya nakakalaro. At napakabihira din maglaro ng 35 minutes pataas. Nung dumating siya ng Knicks, ilang games agad siya na meron tatlong sunod na 42 minutes pataas. Kung hindi pa siya na-injured nun, hindi pa babawasan ang minuto niya. Ganun din ang posible mangyari kay Towns. Si Bronson at Josh Hart naging heavy minutes pa nung mid-March hanggang playoffs. Sinabi rin ni Coach Tom Thibodeau na ilalagay niya si Towns sa center position dahil sa versatility niya. Yun kasi nagiging advantage sa East para kay Joel Embiid. Versatile player siya. Kailangan pa ngayon ni Towns na maging rim protector. Defense at offense ang kailangan niyang gawin sa Knicks. Meron naman silang listed na sentro sa lineup pero ang pinaka nasa rotation talaga si Robinson kaso injured. Laking bagay din na nawala si Hartenstein. Dito naman kasi masusukat yun sa Boston dahil last year ang Celtics ang may pinakamalaking points difference, 11 points per game. Tanging si Tatum lang ang nakakalaro ng 35 minutes per game, yung iba below na. Kahit questionable ang second unit ng Celtics, ang top 3 best player pa nga nila off the bench si Sam Hauser, Peyton Pritchard at Al Horford. Kung mamimaintain kasi ng Celtics yung kanilang points difference na 11 points kada laro na average, pwede nilang hindi ibabad yung nasa starting 5. Dahil prior ng 2024 nang wala pang Porzingis at Holiday, si Tatum at si Brown kailangan maglaro ng 35 minutes pataas. Kasama pa doon yung ibang player nilang kailangan ilaro ng nasa 30 minutes pataas din. Kaya malaking bagay na nandoon si Porzingis sa first 19 games. Kaso nga mawawala din yung 33 minutes per game niya dito sa Celtics. At kung mailalapit pa rin nila sa 11 points per game yung points difference. Sa malamang mayroong magko-comment na ang hihina talaga ng mga player ngayon dahil hirap agad sila kapag binabad sa laro. Hindi naman kasi player lang ang nagrereklamo, kasama din yung mga coaches. Meron kasing nirereklamo ngayon ng mga coaches regarding sa schedule ng mga games. Nabawasan yung back-to-back game kaso ang ginawa naman every other day yung laro. Kumbaga sa 7 days nagkakaroon pa rin ng 5 games. Ang isang notable coach doon na nagbigay ng recommendation regarding sa schedule, itago na lang natin sa pangalang Coach Steve Kerr. Nang 2023, nang nagkaroon ng in-season tournament, sinabi niyang excited siya. Nang 2024 naman, sinabi niyang dahil sa in-season tournament na apektuhan doon ang Pacers at Lakers dahil nababawasan yung time na mag-practice ng mga team at mag-adjust ng plays. Dahil nga galing ka sa 35 to 38 minutes na game na kinabukasan may practice, hindi ka pwedeng porsahin agad nun. Tapos kinabukasan may laro agad.
Sa Dallas Mavericks naman, ang una nilang kalaban ay San Antonio. Pinakawalan ng Dallas yung kanilang pinakamatangkad na player, hindi nakalusot kay Jason Kidd. Iniwan nila si Jason Gortman na isang defensive player. Two-way contract naman ang binigay sa kanya sa Dallas. Kaya di umano na mas pinili si Gortman kumpara kay Jamarion Sharp ay sinabi din ng ibang fans na sayang at pagsisisihan ng Dallas yun, mas kailangan kasi ng Dallas ang perimeter defender kesa rim protector. Dalawa na ang meron sila. Nawala kasi si Josh Green at itong si Derrick Jones. Kahit nasa 6'2 ang height ni Gortman, 6'9 or 6'10 ang wingspan niya. Doon kasi binabase sa NBA kung paano magiging defensive player. Kapag mahaba yung wingspan sa NBA, defensive player ka. Ganun lang kadali silang mag-decide. Saka kailangan din nila ng pamalit kay Dante Exum. Si Victor Wembanyama naman hindi nauubusan ng warning sa NBA, magkakaalaman din yan. Sabi nga ni Wemby dati, nag-aalala siya sa mga teams na makakatapat niya after to ng Olympic stint niya. Ngayon naman, bagong comment ulit na mukhang magbabakaw si Wemby. Dahil sa bago niyang comment, ayaw niya magkaroon ng role sa court, ayaw niya maging shot blocker, ayaw niya maging scorer, ayaw niya maging playmaker. Gusto niya lahat kanya. Ano kaya nangyayari kay Wemby? Kakasama mo kasi yan kay Tito Rudy. Si CP3 mataas din ang expectation sa kanya na mapapataas din niya ang winning rate ng San Antonio. Maganda pa naman ang preview na mangyayari sa kanila ni Wembanyama sa regular season. Si Luka naman, after hindi sila magkasundo ni Boss Toyo regarding sa Vintage Cup, expected na makakalaro naman siya sa opening game nila kasama si Klay at si Kyrie. Si PJ Washington nakapaglaro na sa preseason. Projected starting 5 nila si Luka, Washington, Klay, Kyrie at Gafford. Small ball lineup. Ganun din naman sila last year. Nawala sa lineup nila si Josh Green at Derrick Jones. Pero ando naman si Klay, ang hindi nga lang alam kung magiging consistent siya pagdating ng regular season. So dati sa isang episode sinabi ko nga doon na may in-between season si Luka. Ganun kasi ang pattern ng karir niya. Sa power ranking ng USA Today, ang Dallas at Celtics ang may mataas na ranking. Base naman sa Fox Sports, hindi kasama ang Dallas sa paborito na makapasok sa finals. Bago kasi makatawid ng finals, kailangan munang dumaan ng regular season at syempre yung playoffs. Dahil injured si Luka at galing din kay Boss Toyo, yung nangyari ba kay Luka at Kyrie, mangyayari din sa Luka, Kyrie at Klay trio na magkakaroon ng mataas ng winning rate. Dahil nung umpisa, nung magkasama si Kyrie at si Luka, hindi nga maganda yung nagiging resulta. Medyo tumagal din yung process sa kanila. Ang Celtics ang isa lagi sa paborito sa East dahil sa kanilang winning rate. Ang pinagkaiba ng sitwasyon ng Dallas kung ilang games ang malalaro ni Luka at ni Kyrie para makasecure sila ng 50 wins sa season. Ito kasi yung pinaka-safe na winning rate sa West para maganda yung spot sa postseason. Yung 50 wins sa East, nasa top 3 nila yun. Based din kasi kay Luka, nakaka-apekto rin sa kanya sa season yung timbang niya. Doon kasi siya nagkakaroon ng injury sa lower body. Mukhang hindi naman nabawasan yung timbang niya dahil listed pa rin siyang 230. Same weight pa rin last year. Kahit may injury si Luka sa tuhod nung nakarang taon at inabot pa ngayon hanggang finals na kailangan pa siyang turukan ng pangpamanhid, nakalaro pa rin si Luka ng 70 games. Siya pa rin ang leading scorer. Ngayon kung mababawasan ang load niya sa scoring dahil merong Kyrie at kasama pa si Klay.